Magandang gabi. Alam mo, sinuri ko yung desisyon ng International Criminal Court sa pagbasura ng hiling ni Rodrigo Duterte na pansamantalang bigyan siya ng kalayaan ay, alam mo, hindi na ito korte. Court of social media na pala ito. Hindi pala ito court of evidence. Akalain mo ba, nang binasa ko ang lahat ng pong dahilan na ginamit ng International Criminal Court ay galing sa social media. Alam mo naman, pag nagaling sa social media, hindi ebidensya yun, hindi po may kwento lang yun, hindi may turo ng ebidensya. So, ang tawag pala na yun is, binasura ng ICC ang hiling ni Digong na pansamantalang kalayaan. Ang rason lamang ay dahil yun ang sinasabi sa social media. So, in other words, hindi binasihan ng ICC ang tinatawag na ebidensya na sinumiti. Anong klaseng korte ito? Ngayon lang ako nakakita ng korte na social media na mga kwan ang ginagamit. Oh. Isa-isa natin. Yung unang dahilan, sabi ng mga judges ng ICC, kung bakit na tinanggihan, dahil ganito, baka siya ay tatakas. Walang ebidensya pinakita ang kontra na kung papalayain si Digong ay tatakas. Wala ring issue na sinabi sa ganun. So kung walang ebidensya, hindi maaaring magdesisyon ang korte na base lamang sa kwento. Na ang kwento, rason, sabi pag bakit tatakas ay opinion lamang ng mga sabi-sabi. At makikita mo to sa social media. Sunod, na ginamit na dahilan ay marami daw siya mga powerful na nakakampi sa gobyerno. Sa social media rin na ito galing. Walang ebidensya sinumite sa ICC. So, masahan mo ba ito? Pagkatiwalaan pa ba natin ang ICC na to? Next, sabi na ang supporter daw niya ay makakatulong sa pagsibat kung tatakas si Digong. Social media na naman ito galing. Walang ebidensya po sinumite na ganun. Ni ang prosecution na kumukontra, hindi po nagsabit na ganun. Grabe, ngayon ako nakakita ng International Criminal Court. Ginagawang ebidensya ang mga salita sa social media. Tapos, ito naman, ginamit, the statement daw ni Duterte ay sa social media rin nakuha, ay nire-reject yung authority ng ICC. Natural. Kinukontra niya kasi ang tayo niya sa legalidad ay walang jurisdiction ng ICC. So, dapat hindi ginamit ng ICC na dahilan yan. Ibang issue yan. Ang issue lang naman ay mapagkatiwalaan ba siya o hindi. So, kung sa issue na pagkatiwalaan o hindi, paano magiging relevant ang issue kung kinukontra niya jurisdiction? Ibang usapin yan. So, social media na naman. Sunod, ay baka makialam si Digong sa kaso. Social media na naman ito. Kwento na naman itong mga kalaban niya. Ay, nako. Wala na talaga. Ano ba ito? Akala ko maayos itong ICC magdidesisyon. Kung ganito, I lost my trust in the ICC. Next, anong reason ni sunod? Ay tinakot daw niya na gaganti siya sa mga kritiko niya. Hindi ko narinig ito. Nagsabi si Digong na ganito. Maaring mga supporter niya nagsalita ng ganito. Pero hindi mo rin masasabi na gagamitin mong ebidensya. Sa korte nga, ang usapin dito, proof beyond reasonable doubt. How could it happen na yung statement sa social media ay proof beyond reasonable doubt? Inadmissible yan sa ebidensya kahit sa Supreme Court ng Pilipinas. Hindi tinatanggap ang mga statement sa social media. Sunod na sagot. His family could intimidate witness. Baka tatakutin daw. Ang pamilya niya daw ay baka tatakutin testigo. Anong klase? Ikulong mo yung pamilya ni Digong at ilabas mo si Digong. Pamilya lang pala problema eh. Anong klase itong rason? Illogical po yung mga sinasabi ng ICC. Tapos ito naman, sunod na rason. Saan na ba yung pangason? Ba't napunta dito? Ito pala.
Sunod, he could commit more crimes. Oh, saan ito? Anong ebidensya nagpapatay na naman siya? Ano ba ito? ICC, are you looking at evidence? But it is very clear na yung lahat nito sinasabi mo, sa social media, ito pinagsasabi. O, ito pa isa. He was again elected as mayor in the city. O, ito factual, where many of the alleged killings occurred. So, totoo yung sinabi mo, social media, na-elect na halal sa pagka-mayor. Anong kinalaman na yung pagka-mayor niya? Maraming papatayin. Ito naman speculative lahat dan. Lahat ng mga sinasabi ng sinasabi dito ng ICC, speculation. Hindi tinatanggap ang speculation as evidence. Tapos sinabi pa rito, his return to local power poses a credible risk to repeated offenses. Isa na naman ito, speculation na naman, anak ng wedding. Ano ba ICC? Are you willing to lose the respect of the people to you? We thought all the while, I'm thinking of the while na napaka-powerful ng arguments ninyo at nakabase sa kung ano lang ang ebidensya na binigay dyan ng prosecutor at saka yung binigay ni Atty. Kaufman. Nanggaling ito lahat sa ibig sabihin po, nagbabasa pala kayo ng social media, ganun pala mga judge kayo sa ICC. Ang judge kasi sa Pilipinas, hindi nang niniwala sa social media. Tapos sabi niya, the medical and humanitarian arguments were weak. Pwede mo sabihin, pero opinion mo lang yan. Kasi una-una, bakit mo sabihin na weak ang medical and humanitarian arguments? Mali pa rin kayo dyan, ICC Judge, Judge Mutok, Judge Gad Alipio Ganso, tsaka si Judge Lira. Bakit? Because of the fact na you even ordered that a new medical test will be conducted. So if that medical test, that new one is not conducted, you can never say that the arguments are weak about this health. Anong klase ito? It's a matter of common sense. Next, sabi na, the medical reports were vague and didn't prove that Duterte was too ill to stay detained. Kayo nga nag-utos. Bakit sinabi ito? Kayo nga nag-utos yung pangalawang test, doktor ng ICC. Kayo nag-utos yun. Kung vague, sino may kasalanan? Di yung doktor nyo. O ngayon, nag-utos kayo, sabi ng prosecution na may pangatlong test. Hindi pa nga nagawa yung pangatlong test, tapos mag-desisyon kayo patungkol sa sakit. Next. Humanitarian grounds alone are not enough to override. Okay, pagbigyan ko kayo, opinion na yan. Not enough to override legal reasons. Ano ang legal reasons? Wala man kayo sinite na legal reasons. Ang sinite niya, puro social media reasons. Next, if proposed security conditions were insufficient, kayo magdidikta kung anong klaseng security measures ang gagawin. Bakit ipapasa nyo kay Duterte? Hindi ko alam kung bobo kayo o nagbubububuhan o binayaran lamang kayo ni Trillanes. Tapos, the ICC wasn't convinced the unnamed country could effectively monitor. Kayo nga magkipag-usap sa kung hindi kayo convinced na yung unnamed country can effectively monitor, how dare you are na nagdesisyon ka mo na it cannot effectively monitor kung hindi nyo pa kilala ang bansa? Dapat pinatawag nyo muna ang bansa, can you do it? Bago kayo magdesisyon na hindi ma-effectively monitor. Illogical talaga ito mga judges ito sa ICC na to. Next. Same proposed safeguards like electronic monitoring where practical or guaranteed. Hindi daw panel, hindi. Ano na naman ito? Ano ba yung provisional signals? Kayo nga mag-dictate ng terms and condition. Sabi nga ng abogado ni Duterte, kayo magdikta kung anong gawin, susunod lang kami. Bakit nyo itutulak kay Duterte? Kung mga gamit hindi pwede, hindi kayo magdidikta. So, kita mo na, illogical ang solution. Pagkatapos, ang decision ng panel ng ICC ganito, the ICC rejected Duterte's request for interim release. He remains detained at the ICC's detention center in The Hague while awaiting the confirmation of charges, hearing the next step before a possible full trial. In plain terms, the ICC essentially said, Duterte is too powerful to influence and too unrepentant to be released. Yan ang conclusion na nakabase sa pajakpat-jakpat. Guessing game lang pala itong ICC. Yan lang ang aking vlog sa ngayon. Just to stress the fact that the ICC is basing its evidence on social media information, hindi sa evidence sa kabase.
Sabi ni Bobo na Michael Samos, "Kalbo, supot ka ba?" Bobo ka pala eh. Auri Medrano, ICC nadadaan sa pera. Kung ito ang ebidensya na nadadaan ka sa pera, social media na kwento, ginamit yung ebidensya. Solomon Arca Marcial, nagiging DS ka na totoo. Sabihin mo na kung DDS. Wala akong pakialam. Basta ini-analyze ko ang ebidensya. Hindi kayo marunong mag-analyze ng ebidensya kasi galit kayo kay Duterte. Ganun na napansin ko sa inyo eh. Hindi nyo kaya mag-analyze ng tama na ebidensya sa mga desisyon dahil galit lang kayo sa tao. Iwanan nyo yan. Huwag kayong magalit para maging maayos sa bansa natin. Tumingin tayo sa tamang batas, tamang ebidensya. So, Aurelio Medrano, sila dyan namang walang ebidensya. Oh. 'Di ba? Oh, wala silang ebidensya sinumite. So, Michael Samos, bahala ka sa buhay mo. Tawagin mo ko kalbo, supot pa. Supot pa. Ilonggo ako pero di ako supot. Tanong mo sa asawa ko. Ikaw ba supot ka? Oh. Ha, Michael? Ba't magaling na tao bang mga supot kaysa hindi supot? Sige, sabihin mo. Itanong mo kay Solomon Arca Marcial. Oh. Kung pare-pareho kayo mga utak. Anti-Duterte lang kayo kaya ganun ang mga tanong nyo. Okay? Huwag kayong maging anti-Duterte. Dapat magiging tao kayo na marunong kayo tumingin sa ebidensya kahit kaaway nyo pa pumapabor ang ebidensya. Okay? Hanggang dyan lamang po at maraming salamat po.